Hallelujah. 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 Join me with this worship. Hallelujah. The title is Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sins and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven's crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven's crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoon, sa umagang ito. Tinataas po namin ang iyong pangalan. And Lord, we come to you, Lord God, today to worship you, to hear your words, and to study your word. And Lord, bless everyone, Father God, that are in our midst in this program. Lord God, we thank you for your people that you bring into this ministry, that you will open their hearts, their minds, oh God, that they may know, Lord God, of who they are in Christ Jesus. Father, I give you praise and give you glory. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po ay magandang umaga muli sa inyo. At ang ating pong message o binigay sa atin ng Panginoon ngayon ay dito po sa John chapter 10 verse 27. At dito po ay ang nakasulat po dito na ating pong tema sa 27, sabi po ng Panginoon, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Purihin po ang Panginoon sa kanya pong salita na ating pong pagbulag-bulayan ngayon, and I believe na kayo po ay nandiyan para po makinig at makipag-aral at tumanggap ng pagpapala mula po sa Panginoon ayon sa kanya pong salita. Basahin ko po dito po. Alam po ninyo, dito po sa chapter 10 ng Matthew, ang ating pong Panginoon ay kanya pong isinabi o He identified Himself of who He is. Dahil dito po, sinabi po niya, dito pa lamang sa verse 1 ng chapter 10, na He is a shepherd. Sabi po niya, binigay po niya dito na sabi po na dito na "Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber." Sa Tagalog po, sabi po niya dito, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ang kahulugan ng mga tupa, kundi ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. So, ito po ay hinalintulad po ng ating Panginoon because He is said in this chapter that He is a shepherd, He is the good shepherd, na sinuman ang hindi dadaan sa pintuan ng kulungan siya ay magnanakaw. Verse 2, "But he that entered into the door is the shepherd of the sheep." Tatapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. So, makita po natin na ito pong talinghaga po ng Panginoon na ang mga tupa, ang tunay na mga tupa, ay pumapasok sa pintuan. Yung sa pintuan na yon, yung pintuan na nasa pag-iingat o ng isang pastol. Kaya nga sabi niya ng ating Panginoon na ang tupa na hindi papasok sa pintuan at siya he climbed it, sabi niya, ay hindi siya tupa kundi siya po ay isang magnanakaw. So ito po lamang sa verse 1 and 2 ay makita po natin na ito pa lamang sinabi ng Panginoon na talinghaga ay makikita po natin dito na ang tunay na tupa ay yung pong pumapasok sa pintuan ng kulungan ng isang pastol. So ito po sa chapter 10, meron pula akong papabasahin dito. Simula po tayo dito sa verse 23. Sa verse 23 po, mag-umpisa po tayo dito sa verse 23. Sabi po dito, sa verse 23, "And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then came the Jews round about him and said unto him, How long thou do make us the doubt, if thou be the Christ, tell us plainly." Sa Tagalog po,
Nooy tagginaw at naglalakad si Jesus sa templo sa portico ni Solomon. At sabi niya, nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya ay sinabi, hanggang kailan mo ba kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo ay sabihin mong maliwanag sa amin. So, verse 25, sinagot sila ni Jesus, sinabi ko na sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya. Ang gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatutuo sa akin. So, yung mga ginagawa ng ating pong Panginoong Jesus ang nagpapatutuo kung sino siya. Dahil sabi niya, sabihin mo sa amin kung sino ka nga talaga. Tell us plainly kung sino ka, kung ikaw nga ba si Kristo. Pero sabi ng ating po Panginoon, hindi niyo ako pinapaniwalaan. Ang nagpapatunay na ako ay ang Kristo ay yung aking ginagawa. Kasi yung mga ginagawa ng Panginoong Hesus, ang sinabi niya na nagpapatutuo na siya nga ang Kristo. Datapwat hindi kayo nagsisasampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Ito po ang isa pong mahalagang sinabi po ng ating pong Panginoon sa mga Pariseo noon. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. So hindi sila naniniwala, hindi sila sumasampalataya sa ating pong Panginoon. At sinabi niya na dapat kayo hindi ko tupa. So, ang tupa ay kilala niya, alam niya kung sino ang pastor niya. At dito po sa 27 nating pong tema, sabi po niya, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Sa Tagalog po, dinirinig ang aking mga tupa, ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. So makita po natin dito na ang Panginoon, sabi niya, my sheep hear my voice. Ang aking tupa ay naririnig nila o kilala nila ang aking boses. At kilala ko sila, sabi ng Panginoon. Kilala niya yung kanyang mga tupa. At they follow me. At sinusunod nila ang kanilang pastol, na ang pastol nito ay ang Panginoon. Ibig pong sabihin, ang sabi po ng Panginoon dito, maliwanag na ang isang pastol ay kilala niya ang kanyang mga tupa. Gaano man karami ang kanyang mga tupa, kilala niya. Kaya nga, at ang mga tupa naman ay kilala nila ang kanilang pastol at kilala nila ang boses ng kanilang pastol. At ang pastol, kapag saan pupunta, sumusunod ang tupa. At sabi nga dito, and they followed me. Sinusunod nila ako. So makatuwid, kung naririnig po natin ang tinig o boses ng ating pong pastol, na ang pastol po natin dito ay ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang siyang the great shepherd. Ang shepherd po na tinatawag dito, siya po ang kanya pong sinasabi dito na I am the good shepherd. And my sheep, I know them, sabi ng Panginoon, and they followed me. Ngayon po, kung i-apply po natin sa ating mga buhay, kung ikaw ay isang Kristiyano, naririnig mo at kilala mo ang boses ng Panginoong Hesus. At alam mo kung ano po ang mga salita ng ating pong Panginoong Hesus. At iyong sinusunod ang iyong pastol. Sinusunod po natin kung ano ang gusto ng Panginoong Hesus. Kung ano yung kanyang sinasabi, ang ibig sabihin dito ay sinusunod nila ako. Ang pagsunod po sa ating pong pastol, na ang ating pong Panginoong Hesus ay mahalaga. Bakit ko po mahalaga? Kung ituloy po natin, sabi po dito sa verse 28, bakit po napakahalaga ang isang tupa na susunod sa kanyang pastol? Sabi po niya dito, verse 28, and I gave unto them eternal life,
and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ang ating pong Panginoong Hesus Kristo, sabi niya, I gave them eternal life. Binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapapahamak. Neither shall any man pluck them out of my hand. Sabi po ng Panginoon. So, nasa kamay po tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, hawak niya ang ating proteksyon. Hawak niya ang ating lahat-lahat. Ang isa pong pastol, alam po ninyo, ang isang pastol, ang kanya pong nasa puso, kapag siya ay inilalabas niya ang kanyang tupa, ay inahahanap po niya ang green pasture. Hinahanap niya yung kung saan mabubusog ang kanyang mga tupa. Dahil ang nais po ng isang pastol ay mabusog ang kanyang mga alagang mga tupa. At sila ay magpro-prosper, sila ay dadami, at sila ay manganganak, magmo-multiply, at kapakipakinabang ang kanyang mga tupa. So ang isang pastol ay ang kanya pong intention na kanyang ilabas ang kanyang mga tupa ay ihanap po niya yung green pasture. At kung itong mga itong mga tupa na ito, kung kailangan nila ang tubig, dinadala niya sa isang inuman. Kaya nga doon sa Psalm chapter 23 na ang shepherd doon ay, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside still water, and He restores my soul. Sabi po niya doon, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Bakit po? Ang pastol po natin ay ang Diyos. Siya po ang nag-iingat sa atin. Siya po ang nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan. Hindi po tayo natatakot na tupa. Nakagaya ni Haring David, nung siya po ay nagpapastol sa kanyang mga tupa, darating ang bear, darating ang lion, kanya pong pinapatay yun. May pagtanggol po lamang niya ang kanyang mga tupa. Ganun po ang ating po Panginoon. Nasabi niya, I am the good shepherd. Siya po ang good shepherd. At siya po ang isang example ng shepherd. At sabi po niya dito, and I and my Father are one. Ang aking ama at ako ay isa. Alam ba natin, nasabi ng Panginoon na kung nakita ninyo ako, nakita nyo na rin ang Ama. Ang ibig pong sabihin doon, ang aking ginagawa, sabi niya dito, kaya hindi nyo ako pinapaniwalaan. Ang aking ginagawa ang siyang nagpatutuo na ako nga ay anak ng Diyos. Ako nga yung Kristo. Hindi nyo ako pinapaniwalaan. Marami ang mga tao ngayon, sila ay mga Kristiyano, sila ay mananampalataya. Subalit hindi nila nauunawaan ang ibig sabihin ng kanilang pagka-Kristiyano. Na sila ay pinagkaluban ng divine protection ng Panginoon. Nasabi nga na ang Panginoon ang ating pong shepherd. Ang ating pong pastol, tayo po ay yung kanyang mga tupa. Ibig sabihin tayo ang kanyang mga tao. Pag-aari po niya tayo. Ang mga tupa ay pag-aari ng pastol o ng mga pastol. Kaya anuman ang danger na darating sa mga tupa, ang pastol ang siyang unang nagtatanggol sa kanila. The shepherd is the protector. Protector po ang shepherd sa kanyang mga tupa. Kaya nga, kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay isang tupa ng Panginoong Hesus, kilala mo ang boses ng Panginoong Hesus. Kilala mo ang kanyang mga layunin o kilala mo kung ano ang kanyang motibo. Kilala mo ang Panginoon kung ano ang nais niya sa iyong buhay. At kung hindi mo alam ang nais
ng Panginoong Hesus sa iyong buhay, hindi mo naririnig ang salita ng iyong pastor, ibig sabihin, hindi kanya pag-aari. Dahil sabi niya, my sheep hear my voice. Naririnig, ibig sabihin mo naririnig, ginagawa o alam po natin, kilala po natin ang salita ng ating pong pastor, ng ating pong Panginoong Hesus. Ngayon, kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka nagbabasa ng Biblia o nakikinig sa mga gospel of our Lord Jesus Christ, ibig pong sabihin, ang Biblia po ang nagsasabi. Hindi po ako ang nagsasabi, hindi sabi niya, kilala niya yung mga kanyang mga tupa. Kilala kanya kung ikaw ay nakikinig sa kanyang mga salita. Kung ikaw ay nagbabasa sa kanyang salita, kilala kanya. Kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig sa tinig ng iyong pastol, ibig sabihin, hindi kanya pastol, hindi ka tupa, kundi ikaw ay isang kambing. Yung kambing hindi susunod sa kanya, sa tupa, sa pastol. Dahil yung kambing ay sumusuwag yun. Kaya mayroon siyang sungay. Kapag hinihalo mo ang kambing sa tupahan, yung kambing na yun siya ang susuwag-susuwag sa mga tupa. At hindi nakikinig yung kambing sa pastol ng mga tupa. At kung tayo po ay talagang tupa ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita, nakikinig po tayo sa kanyang mga salita, at kilala po natin ang layunin ng Panginoong Hesus sa ating buong buhay. At mayroon po tayong kauhawan na makinig sa boses ng Panginoong Hesus. Ito ang nagpapatunay sa atin. Hindi ako ang magsasabi, kundi ikaw, kaibigan, kapatid. Mapapatunayan mo ang iyong sarili. Mayroon ka bang kauhawan na makinig sa salita ng iyong tupa, ay ng iyong pastol? Gusto mo bang mapakinggan ang mga boses ng iyong pastol? Sabi niya, my sheep hear my voice. Dinidinig nila ang kanyang mga boss sa kanyang mga salita. And I know them. Kilala ko sila. Kilala ka ako, kilala ka. Kung ikaw ay wala kang panahon, kaibigan, wala kang panahon sa pagbasa po ng salita ng Panginoong Hesus, para salita ng Diyos. Wala kang panahon sa pagkikinig ng mga nangangaral ng kanyang salita. Wala kang panahon sa pag-attend ng mga fellowship o pagpunta sa church. Wala kang panahon. Ang panahon mo lamang ay sa mundo. Ibig pong sabihin, nagpapatunay na ang Panginoon hindi ka kilala. Hindi mo naririnig ang kanyang salita, kaya hindi kanya nakikilala. At hindi mo naririnig ang kanyang salita, at ibig sabihin, pag hindi mo pinapakinggan ang salita ng Panginoon, ang iyong pastol, ibig sabihin po ay hindi ka tupa. Ikaw ay isang kambing. Na ang kambing ay sinusuwag niya yung mga tupa at hindi sumusunod sa pastol. Ang ibig pong sabihin dito, kaibigan, kapatid, ang kanya pong salita, sabi niya, hindi niyo ako pinapaniwalaan, sabi ng Panginoon, na ako ang Kristo, na ako ay anak ng Diyos, na ako ang sinugo ng Ama ang nasa langit. Ang aking ginagawa ang siyang nagpapatunay na ako nga. Ibig pong sabihin, mayroon din po tayong gawin, mga kaibigan, mga kapatid, as a sheep of the shepherd, which is our Lord Jesus Christ. We will know His voice. Kinakailangan alamin po natin ang kanyang boses para po tayo po ay makasunod sa kanya. Paano tayo makasunod sa kanya kung hindi natin naririnig ang kanyang mga boses? Paano tayo makakarinig at makakasunod sa pastol kung hindi tayo nakakarinig? Kasi siya, I know my sheep hear my voice, and I know them, and they followed me. So, kung saan pupunta ang Panginoon, dahil hindi ka nakakarinig, hindi mo alam, hindi mo naririnig kung nasaan na ang iyong pastor, naiiwan ka. Kaya ngayong nawawalang mga tupa,
ay yung mga hindi nakikinig. Na yung pastol ay nandun na pala, nandun na yung mga tupang kasama niya, yung isang tupa na hindi nakikinig, na iwan. Kaya, yun ang problema, kaibigan, mga kapatid. Kung tayo po ay talagang mayroon po tayong pandinig, bukas po yung ating pandinig sa salita o sa boses ng ating pong Panginoon o ang ating pong pastol, sumusunod po tayo sa Kanya. And yung pastol ay protected us. He protected us, He leads us in a green pastures, and tayo po ay mayroon pong kulungan na Kanya pong idinadalhan. Sabi kaya dun sa una, ang pintuan na doon pumapasok ng mga tupa, ayun ay yung Kanyang mga tunay na tupa. At yung mga umakyat sa bakod, yun yung mga magnanakaw. Kaya kung tayo po ay mayroon pong pintuan na pinapasukan, na kung saan ang pastol natin ay doon tayo inililid, tayo nga talaga ang tunay na tupa. Dahil alam po natin kung saan yung pintuan ng ating kulungan. Kulungan na pinagdadalan ng pastol. Doon sa pintuan, doon tayo dinadala ng Panginoon. At sabi po niya ng ating pong Panginoon, I am the door. Ako ang pintuan. I am the way. I am the truth. I am the life. So saan pa tayo? Saan ka pa pupunta? Kung ang ating pastol, siya ang pintuan, siya ang buhay, siya ang katotohanan, saan pa tayo pupunta? Sino ang ibinigay sa silong ng langit na sukat, ikaligtas ng tao? Si Jehovah, sinabi niya na ang kanyang anak na Jesus ay darating. Nagsalita ang anghel kay Maria. At ang anak ng Diyos ay papanganak niya sa sinapupunan ni Maria. At ang ipangangalan mo yan ay Jesus. Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao. Ibig sabihin, si Jesus ang anak ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos, na ang pangalan yan ay lahat ay luluhod sa langit, sa lupa, at maging sa ilalim ng lupa. Ang pangalan ni Jesus, ang pangalan na kataas-taasan. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Kaya nga, He is our shepherd. Kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Pagpalain po ng bawat nakikinig. Pagpalain po ng bawat isa sa atin. Kung kayo po ay nandiyan, kung kayo po ay nakakarinig ngayon na ang salita ng Diyos ay kumakatok sa iyong puso, na yung pastol, na tunay na pastol, na pinadala ng Diyos Ama sa atin, na siyang mag-aalaga sa atin, na siyang magbibigay ng buhay sa atin, na sinabi niya dito, na I give them eternal life. Binigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Verse 28, sabi po niya dito po ako magtatapos. Sabi po niya dito, and I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Basahin ko po sa Tagalog. At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang ating pong Panginoon, He is the giver of eternal life. He is our divine protector. He is the way, the truth, and the life. He is the Son of God, who is our Redeemer, na siya ang nagbigay sa atin. He is the reconciliation ng ating po, sa atin po at sa Diyos. Siya po ang nag-reconcile sa atin. Kaya nga po, kung naririnig mo ito, kaibigan, kapatid, ang sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice. At kung naririnig mo ito, sabi doon sa Revelation chapter 3:20,
I stand at the door and knock. The door is your heart. If anyone hear my voice and open, I will come in and sup with him and he with me. Sabi niya, ang iyong puso ay kumakatok ng ating pong Panginoon. At kung pagbubuksan po natin ang Panginoong Hesus, siya po ay papasok. At kung hindi mo pagbuksan ng Panginoon, hindi po papasok. Yun po ang kanyang sinabi sa kanyang salita. At sabi niya, and he with me. At siya ay nasa atin. Kaya sa oras na ito, I invited you, I'm telling you, if you open your heart right now, na ang ating pong Panginoon ay papasok sa iyong puso, I will lead you in a prayer. Ang panalangin, pagsisisi sa ating kasalanan, pagtanggap sa ating pong Panginoon bilang Panginoon at sarili po nating tagapagligtas. Romans 10:9, sabi po doon, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ had raised him from the dead, thou shalt be saved. Pag i-confess mo ang ating pong Panginoon na siya'y nabuhay na muli sa mga patay at maniwala ka sa iyong puso, ikaw ay maliligtas. Ngayon, mananalangin po tayo. Itong panalangin na ito ito'y inyong panalangin. Ariin po ninyo na ito'y sa inyong panalangin at bilang isa pong pag-invite sa ating pong Panginoong Hesus at pagsisi sa ating kasalanan at ang ating pong pangalan ay maisusulat sa aklat ng buhay sa langit. At pagdating ng araw, tayo po ay makakasama sa kaharian ng Diyos. This is only the first step para po tayo makapasok sa kaharian ng langit. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. That which is born of spirit is spirit, and that which is born of flesh is flesh. Huwag kayong magtaka, sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Gusto ng Panginoon na may panganak muli tayo sa espiritual na buhay. Because we are given the Spirit that gave us the relationship, a sonship of God. Yung pong Espiritu natin ang gusto ng Diyos na mabuhay. Dahil yung Espiritu, yun po ang ibinigay niya sa atin, ma-communicate niya sa atin. God cannot communicate in the flesh. Hindi po niya ma-communicate ang flesh. Hindi po niya ma-communicate ang soul. Ang kanya pong lamang makakommunicate ay yung Spirit that has given to us. Because God is a Spirit and He gave us the Spirit. Yung po, yung Espiritu na patay sa atin, separated from God because of our sin. Kapag po tayo ay manampalataya, humingi ng kapatawaran sa Panginoong Diyos. Yung kapatawaran na yun ang siyang pag-accept sa ating pong Panginoon, siyang magbibigay buhay muli sa espiritu na yun ay patay. Kapag yun ay nabuhay, sabi ng John chapter 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Why? Because that spirit is who we are. Kung sino talaga tayo, ay yun yung espiritu na ibinigay sa atin. We are living in this body. Tayo ay espiritu na may kaluluwa at tayo ay nananahan lamang dito sa earthly suit. Ito ay earth na ginawa ng Panginoon sa out of the dust. At dito tayo nananahan. At yung espiritu mo ang gusto ng Panginoon na mabuhay para ikaw ay makarinig. You will hear the voice of God if that spirit is already alive. Kung iyang espiritu na yan na binigay sa atin ng Panginoon at buhay na, yun na ay makakarinig na. Makikilala na niya ang boses ng Diyos. Dahil yung espiritu mo, makikilala niya ang Diyos. Dahil ang Diyos ay espiritu. Kaya sa oras na ito, if you want that you will be born again in the spirit, just ask God forgiveness and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, and you will be given the eternal life. Samahan po ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat sa narinig ko. Ako po'y nagsisisi sa aking kasalanan.
Simula nung ako'y bata at hanggang sa kasalukuyan, tinatanggap kita, Panginoon, na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At pinapapasok kita sa aking puso at manatili ka at manirahan ka sa aking puso. At sa oras na ito, ikaw na ang aking Panginoon at tulungan mo po ako na lumakad sa iyong kalooban at binubuksan ko ang aking espiritu sa katotohanan na iyong ipagkakaloob sa akin. Sa pangalan ni Jesus, salamat sa aking pangalan na naisulat na sa aklat ng buhay. At sa oras na ito, ako isa ng bagong nilalang. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkinig at maraming salamat din po dahil kayo po ay tumanggap sa ating pong Panginoon. God has given you the right to become the child of God. John 1:12. For as many as receive Him, to them give He the power to become the children of God. Even to them that believe on His name. Sabi po niya, sa lahat ng mga nanampalataya ayon sa Kanyang pangalan, sila ibinigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So you have now the right to become the child of God. Ikaw ay isang bagong nilalang, isang bagong sinilang sa Espiritu at sa katotohanan. At sa mga kapatid na mayroon pong karamdaman, alam ba ninyo na ang Diyos ay nais po niya na tayo po ay magaling lahat. Ayaw po niya na nakikita po tayo na nagsasuffer sa mga sickness. Ang sickness ay tinapos na po ng Panginoon. Pinagbayaran po na niya lahat. Kung basahin po natin ang salita ng Diyos sa Isaiah 53 verse 5 at sa 1 Peter 2:24, by His stripes we are healed. Sa kanyang mga latay ay tayo po'y pinagaling na. At yung ating mga kasalanan, He bore in His body, sabi niya doon sa 1 Peter 2:24, ang kasalanan na yan ay inilagay na niya, tinanggap na niya lahat sa kanyang katawan. Kaya ang kagalingan ay tapos po na niya at ginawa sa atin. Binigay na po niya sa atin. Kaya tanggapin na lang natin, paniwalaan na lang po natin na ang ating pong Panginoon, He is our healer. Sa oras na ito, kung ikaw ay may nararamdaman sa oras na ito, manampalataya ka at maniwala ka sa salita po ng Panginoong Hesus na siya ang iyong manggagamot at ikaw ay gagaling according to your faith. Sabi po niya sa kanyang mga salita, you are healed according to your faith. Right now, ipatong mo ang iyong kanang kamay kung saan ang may sakit sa iyo, anumang klaseng sakit yan. Sakit man ng diabetes, high blood man, tumor man, cancer man yan, whatever it is, arthritis, high blood, ipatong mo ang iyong kamay sa kung saan may karamdaman at ang Panginoon ay ibibigay niya sa iyo ayon sa iyong pananampalataya at paniniwala sa Kanya. And I will ask and pray, God, that you will receive right now your healing. Sa iyong pananampalataya, kaibigan, kapatid, by your faith and by the stripes of our Lord Jesus Christ, I decree and declare you are healed. I release right now to you the healing power of our Lord Jesus Christ. Through His stripes you are healed. And I decree and declare complete healing be upon you. And I release right now the power and virtue of healing to your body in Jesus' mighty name. And we give you praise, Lord. We give you glory. At kung meron kang pananampalataya, itry mo yung mga hindi mo nagagawa noon na hindi mo nakakayang gawin. Kung hindi ka nakakatayo, try to stand up right now in the name of Jesus. Stand up and walk and be healed in Jesus' mighty name. I command the pain to go in your bodies right now in Jesus' mighty name. Salamat po, Ama. To you all the glory, to you all the praise in Jesus' mighty name. Purihin po ang Panginoon. God bless you all at hanggang sa susunod po. At ito muli ang lingkod ng Diyos,
Pastor Greg Galima dito po sa Gospel of Christ Ministries, Milan, Italy.